Bukod sa mga napakasariwang gulay at herbs na maaari mong anihin sa Duran Farm, meron din sila dito ang fish pond na ginagamit nila sa pagpapalaki ng tilapia. At syempre, hindi natin sasayangin ang pagkakataong makapaghanda ng masarap na putahe gamit ang mga yan. Sa pinaputok na tilapia, ang kailangan dito is may stuffing, nakabalot either sa foil or sa dahon ng saging. Pinaputok ito dahil eventually kailangan maglasog-lasog yung pinakabalot mo, which is kadalasan nga is yung dahon ng saging. And yung talagang preferred choice ng pagluluto nito is uling. Pero meron akong natutunan sa pamilya namin na pwede kang magpinaputok gamit ang iyong kawali tsaka yung inyong stove sa bahay. So I have here yung ating onions, tomatoes of course. Atin na natin yan. Konting ginger. And then we'll add in garlic. Mix lang natin to. Some sugar. And fish sauce. And of course, paminta. Generous amount of stuffing. Saka natin babalutan. I guess a key technique here, pag gagawa kayo ng pinaputok na tilapia using pan, is dapat konting-konti lang yung oil. What I like about this technique is one, it's very practical, lalong-lalo na doon sa mga nasa condo living. And hindi mo kailangan magpaapoy. At yun nga, yung paglalagay natin ng dahon ng saging is pag natapos yan, pag naluto na to, may infuse pa rin niya nung kanyang aroma yung ating isda. And of course, this is one of the techniques na you can apply, hindi lang sa tilapia, kahit anong isda pa yan. This is something that you can definitely do. So at this point, makikita natin na yung ating unang sinalang na side, medyo maitim na. So yan. Now that's an indication for me na pwede ko na siyang i-flip. So in a way, para pa rin nating nakukuha yung inihaw na flavor because habang nacha-char, habang medyo nasusunog yung dahon ng ating saging, nai-infuse ito doon sa ating isda. So parang nagkakaroon siya ng smoky aroma, kumbaga. So flip lang natin to. Kapag nakuha na natin yung same color, yung parang sunog na layer, then that tells me na pwede na natin i-serve. Ito lang ako, tsaka magkakain pagkatapos. Yan na po yung kain ko, ma'am. Antayin ko na po. Kamusta po yung adobo?